Melanie, hindi ka pa ba kakain o iinom ng kape man lang? Tanong ng matandang babae sa dalaga na noon ay nagkukulot ng buhok gamit ang rollers. Nagkalat rin ang makeup sa katabing mesa. Wala na akong oras, mamaya na kita pakakainin. Siya nga pala, hindi pa ako nagluluto pero kung gusto mo, meron namang tinapay dyan sa kusina. Wika ni Melanie. Expired na yun noong nakaraang araw pa. Gusto ko sanang kumain ng may sabaw. Pwede bang pumasok ka na lang sa kwarto mo? Dadalhan na lang kita ng kape mamaya. Basta, wag mo na lang akong istorbohin. Naiinis na wika ng dalaga. Napabuntong hininga na lamang si Lola Isabel. Marahan siyang naglakad patungo sa kwarto gamit ang kanyang tungkod. Habang si Melanie naman ay patuloy sa pagmi-makeup nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello Helen, happy birthday! Salamat Melanie, makakarating ka ba ng alas 6? Hihintayin na lang kita sa restaurant. O sige, magta-taxi na lang ako. Bakit parang hindi yata maganda ang mood mo ngayon Melanie? Magpapakasaya tayo mamaya kaya huwag ka nang mainis. Kasi naman Ellen, yung matanda rito sa bahay pakialamera. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya pakikisamahan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang pakisamahan ng tulad niya. Pagrereklamo ni Melanie sa kaibigan. Bakit ba hindi mo napalayasin ng matanda na yan? Siguro naman ay mayroon pa siyang ibang kamag-anak. O kaya, ipadala mo na sa nursing home. Yun na nga ang problema ko. Wala namang bumibisita sa kanya. Siguro may mga kamag-anak pa siya pero hindi niya nakilala at wala rin silang komunikasyon. Wala rin siya kinakausap kundi ako. Tsaka, paano ko naman siya dadalhin sa nursing home? Bahay niya to. Si Carlo ang may kasalanan ng lahat ng to eh. Dapat sa kanya ipinangalan ng bahay. Di sana, ako nang may-ari ngayon. Hindi ko na sana pinagtitiisan ng matandang hukluban na to. Alam mo, nagtataka rin ako. Wala siyang anak o apo pero pinipilit niya pa rin mabuhay. Natatawang wika ni Ellen. Nako, sinabi mo pa. Nabanggit na rin ni Carlo dati na nagmula raw sa may kayang pamilya ang lola niya. Pero hindi naman ako naniniwala. Tumatawang wika ni Melanie. O siya, sige na, magkita na lang tayo mamaya. Huwag kang malilate ha, kundi baka maagawan kita ng pwesto. Huwag kang mag-alala Melanie, may napili na ako para sa'yo. Sa tingin ko, si Peter ang papasa sa standard mo. Isa siyang abogado na humahawak ng mga civil cases. Mayroon din siyang sariling notary company at balita ko ay naghahanap na siya ng special someone. Sige Ellen, ipakilala mo na lang ako sa kanya mamaya. Wika ni Melanie bago ibinaba ang tawag. Makaraan lamang ang halos 1 oras ay nasa taxi na ito. Ni hindi man lang niya naisip si Lola Isabel na noon ay nakahiga sa sofa na nasa loob ng maliit na kwarto. Palihim siyang umiiyak dahil sa nararanasang pag-iisa, kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Mabilis na lumipas ang 2 linggo at sa loob ng panahong ito ay panay ang isip ni Melanie kung papaano niya madidispatcha ang matanda. Gusto niyang mawala na ito sa kanyang landas nang sa gayon ay magawa niya na anuman ang kanyang naisin. Ang totoo niyan, matagal niya nang gustong bumalik sa syudad. Hindi niya na kaya pang tiisin ang mamuhay sa probinsya kung saan siya dinala ng yumaong asawa dahil hindi nito magawang iwanan ang pinakamamahal niyang Lola Isabel. Naisip ni Melanie na ibenta na lamang ang bahay na iyon kaya ipinost niya ito sa social media o kung saan mang online selling page. Habang hindi pa nabebenta ang bahay, palagi itong nagluluto ng masasarap na pagkain. Alagang-alaga niya rin si Lola Isabel. Minsan, nababanggit ni Melanie na gusto niya na raw bumalik sa syudad. Gaano pa ba tayo katagal magtitiis dito sa probinsya? Hayaan yung humanap ako ng maayos na tirahan sa syudad. Magagandang ospital doon at talagang kumpleto sa mga aparato. Tiyak na magagaling din ang mga doktor. Malapit ang mga pamilihan at maraming parke kaya hindi kayo maiinip. Nakakabagot na sa bahay na to. Isasama mo ba ako? Tanong ni Lola Isabel. Oo naman, isasama kita. Alam mo namang hindi ko kayang iwanan kayo rito. Pamilya tayo, hindi ba? Asawa ko ang apo nyo, kaya apo nyo na rin ako. Siya nga pala,
Pwede bang pumirma kayo ng power of attorney para ako nang bahalang mag-asikaso rito sa bahay? Hindi ko kayo aabalahin pa pagkatapos. Tumango-tango lamang si Lola Isabel bago pinirmahan ang mga dokumento. Huwag mo munang ibenta itong bahay ha. Oo naman, hindi ko to ibebenta kaagad. Nakangising wika ni Melanie. Hindi niya nabanggit na nakahanap na siya ng buyer at hindi magtatagal ay magbabayad na ito. Nagulat naman ang bibili ng bahay dahil masyadong mababa ang presyo nito kumpara sa mga katabing property. Ang totoo niyan, si Lola Isabel ang lola ng namayapa kong asawa at ako na lamang ang natitira sa pamilya. Wala siyang iba pang mga kamag-anak. Gusto ko sanang manirahan sa syudad para naman magkaroon ako ng sariling buhay at ayaw ko namang isama pang matandang yun. Huwag kayong mag-alala. Hindi ka naman mahihirapan dahil hindi siya gaanong lumalabas ng kwarto. Basta bigyan mo lang siya ng sabaw at kaunting tinapay ay okay na yun sa kanya. Kapag namatay ang matanda ay mapapasayo ang bahay ng walang problema. Pero kung ayaw mo ay okay lang naman. Marami na rin akong nakausap na buyer. Interesado rin sila sa offer ko kaya kung hindi mo bibilhin, sigurado naman ako na may ibang bibili. Sige, okay lang sa akin kung may matandang nakatira doon. Nagulat lang ako sa offer mo. Alam niya bang tungkol sa kasunduan natin? Oo naman, alam niya. Ilang beses ko nang ipinaliwanag. Pagsisinungaling ni Melanie. So anong desisyon mo? Bibilhin mo ba o hindi? Oo, bibilhin ko. Heto na ang bayad. Pipirmahan ko na rin ang mga dokumento nang sa gayon ay makalipat na rin ako bukas. Wika ni Brenda. Sige, walang problema. Nakangiting wika ni Melanie habang binibilang ang pera. Kinaumagahan, maagang nag-impake ng mga gamit si Melanie. Nagpaalam rin siya kay Lola Isabel na mayroon siyang business trip. Kailan ka naman babalik? Naku, hindi ko ho alam. Wika ni Melanie bago lumabas ng pinto, dala ang mga gamit. Bandang 2:00 ng hapon ay nagising si Lola Isabel dahil sa ingay ng boses ng mga bata. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niya ang batang lalaki. Ikaw po bang lola namin? Ako po si Alex. Siya ang kapatid ko si Nolan. At yung bunso si Luna, kasama naman po siya ni Mama. Hindi maunawaan ni Lola Isabel kung ano ang nangyayari. Bakit may mga tao roon na hindi niya naman kilala? Sino ka at paano mo ko naging lola? Paano kayo nakapasok dito? Sakto naman ang pagdating ng isang babae na nasa 30 taong gulang na. Buhat nito ang batang babae. Magandang tanghali po. Ako si Brenda. Nabanggit po ba ni Melanie ang tungkol sa akin? Wala siyang nabanggit. Umiiling na wika ni Lola Isabel. Ganun po ba? Mukhang mahaba-habang usapan pa lang mangyayari sa atin. Alex, Nolan, doon muna kayo sa kabilang kwarto. Kailangan lang namin mag-usap. Sige po, sagot naman ng mga bata bago patakbong pumasok sa kwarto. Agad ipinaliwanag ni Brenda kung sino siya at papaano niyang nabili ang bahay na iyon. Mahinahon namang nakinig si Lola Isabel. Napailing na lamang siya nang maunawaan ng lahat. Ibig sabihin ay iniwan ni Melanie ang pabigat sa buhay niya tapos inilipat yun sa'yo. Ngumiti lamang si Brenda. Mula ngayon, magkakasama na tayong titira sa bahay na ito kung okay lang sa inyo. Wala kaming mapupuntahan ng mga bata kung palalayasin nyo kami. Hindi ko naman gagawin yon. Nakikita ko na isa kang mabuting tao. Mas gusto ko yung nandito kayo ng mga anak mo. Minsan, mas yung ibang tao pang may malasakit sa'yo kaysa sa tunay mong pamilya. Hinawakan ni Brenda ang kamay ng matanda. Maraming salamat, Lola Isabel. Brenda, titira ako sa bahay na ito ng tahimik. Hindi ko kayo iistorbohin. May sarili akong kwarto at minsan lang akong lumalabas, kaya parang wala rin ako dito sa bahay. Ang hihingin ko sanang pabor, kung maaari ay ipagluto mo ako ng pagkain. Ibibigay ko sa iyo ang aking pension kada buwan upang may pambili ka ng grocery. Okay lang ba yun sa'yo? Oo naman po, walang problema, Lola Isabel. Magkasama tayong bibili ng pagkain at hindi nyo rin ako kailangang bayaran.
Huwag po kayong mag-alala, magiging maayos rin ang lahat. Sa pagdaan ng mga araw ay naging malapit si Brenda at Lola Isabel sa isa't isa. Madalas silang magkwentuhan tuwing gabi kapag mahimbing nang natutulog ang mga bata. Naibahagi ni Lola Isabel ang kanyang mga karanasan maging ang buhay niya noon. Nagmula ako sa may kayang pamilya. Ngunit dahil sa mga pagkakamaling nagawa ng aking mga magulang ay naghirap kami. Hanggang sa napadpad ako sa lugar na ito. Hindi man kami naging mayaman pero masaya naman ang buhay namin. Hanggang dumating na nga ang araw na kinatatakutan ko. Pumanaw ang aking asawa dahil sa diabetes. Tapos ang kaisa-isa naming anak, napili pang magsundalo. Noong namatay siya sa serbisyo ay buntis pala ang kanyang asawa. Pagkapanganak ng nanay ni Carlo ay umalis na rin ito dahil maghahanap daw ng trabaho. Pero hindi na bumalik pa. Mula noon, ako na ang tumayong magulang ng aking apo. Makalipas ang maraming taon ay nag-asawa si Carlo at yun na nga ay si Melanie. Wala pa mang 2 taon mula nang sila ay maikasal, na-aksidente naman si Carlo na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Buntis si Melanie noon pero mas pinili niyang huwag na lamang ituloy ang pagbubuntis dahil hindi niya raw kakayanin na buhayin ng mag-isa ang bata. Sinubukan ko siyang pigilan pero ayon sa kanya ay ayaw niya raw matali ang buhay niya rito sa probinsya. Mula noon ay naging malungkot na ang buhay ko. Nako, hindi ako naniniwala na hindi niya kayang itaguyod ng mag-isang bata. 3 ang anak ko pero kahit kailan ay hindi ko naisip na ipalaglag ang sino man sa kanila. Kahit pa iniwan ako ng tatay ng mga bata dahil pabigat rin ang tingin niya sa amin. Nakahanap siya ng mas batang karelasyon pero naniniwala ako na Diyos na ang bahala sa kanila. Basta kasama ko ang aking mga anak ay masaya at kontento na ako. Huwag kang mag-alala, Brenda. Ipagdarasal ko din na lagi kang malusog pati na rin ang mga bata. Isang umaga, pag-uwi ng panganay na anak ni Brenda ay may kasama itong batang babae na umiiyak. Anong nangyari, anak? Sino yung kasama mo? Mama, nakita ko po siya kanina. Hinahabol ng aso kaya kumuha ako ng pamalo para tulungan siya. Kelly daw po ang pangalan niya. Kelly? San ka nakatira at nasa ng iyong mga magulang? Mahinahong tanong ni Brenda. Kasama ko po si Papa. Douglas ang pangalan niya. Wala po ang mama ko. Naglalaro lang po ako kanina tapos gumulong yung bola sa labas ng gate. Tapos nakita ko papalapit na yung mga aso sa akin kaya tumakbo ako hanggang nakita ko si Nolan. Ah, ganun ba? Sige, pumasok ka muna rito sa loob. Sabay-sabay na tayong kumain. Salamat po, nakangiting wika ng bata. Lola Isabel, alam niyo po ba kung saan nakatira si Douglas? Oo naman, doon siya nakatira sa kabilang kanto, yung may kulay pulang gate. Bakit? May nangyari ba? Nandito po yung anak niyang si Kelly. Hinabol daw ng aso. Buti na lang at nakita ni Nolan. Napailing na lamang ang matanda. Kawawa yang si Douglas. Napakabait niya pero malas sa asawa. Mahal na mahal niya si Carol pero ginamit lang siya nito para magkapera. Sa pagkakaalam ko, may nobyo si Carol sa kabilang bayan. Sinasaktan siya ng lalaki pero tinanggap siya ni Douglas at pinakasalan pa. Noong mabuntis si Carol ay masaya naman silang mag-asawa. Pero wala pa mang 1 taon mula nang maisilang ang kanilang anak, lumayas na si Carol, nakipagbalikan dun sa ex niya. Nag-iwan naman siya ng sulat pero ni minsan hindi na siya muli pang nagparamdam sa mag-ama. Nakakalungkot naman palang nangyari sa kanya. Pero paano niyo pong nalaman ang lahat ng yon hindi naman kayo madalas lumabas ng bahay? Alam mo, Brenda, nakatira tayo sa iisang lugar kung saan wala kang maiilihim sa mga tao dito. Dati, yung apo ko at si Melanie ang sentro ng kanilang usapan hanggang nabaling na dyan kay Douglas. Lola Isabel, pwede bang tingnan niyo muna ang mga bata? Lalabas lang ako sandali para puntahan ang bahay ni Douglas. Ipapaalam ko na nandito si Kelly. Baka mamaya ay nag-aalala na yun. Sakto naman ang paglabas ni Brenda dahil nakasalubong niya ang humahangos na lalaki. Ikaw ba si Douglas? Oo, ako nga.
Ako naman si Brenda, bagong lipat lang kami dito. Nasa bahay nga palang anak mong si Kelly. Ligtas naman siya kaya huwag kang mag-alala. Tamang-tama, kumakain ng merienda ang mga bata. Bakit hindi ka muna pumasok sa loob? Salamat Brenda. Ngayon ko lang iniwan si Kelly sa bahay dahil may mga kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Pinapakisuyo ko yan sa kapitbahay pero mukhang hindi rin namalaya na naiwang nakabukas pala ang gate. Oo, mahirap talagang tutukan ng mga bata. 3 ang anak ko kaya naiintindihan kita. Mukhang nakakasundo ni Kelly ang mga anak mo. Minsan pumasyal din kayo sa bahay. Nakangiting wika ni Douglas. Pwede rin namang maglaro si Kelly dito sa bahay kapag may mga aasikasuhin ka sa trabaho. Kung hindi mo na itatanong ay dati akong teacher pero huminto na ako sa pagtuturo upang matutukan ang aking mga anak. Naging magkaibigan si Brenda at Douglas. Naging magkasundo naman sila pati na rin ng mga bata kaya hindi nagtagal napagpasyahan nilang magpakasal. Masaya ang naging buhay ng kanilang pamilya. Simple pero punong-puno ng pagmamahal. Lumipas ang 3 taon. Lumala na ang karamdaman ni Lola Isabel. Dahilan para mahirapan siyang kumilos ng mag-isa. Madalas ay nakahiga lamang siya sa kama buong maghapon. Si Brenda ang nag-alaga sa kanya na parang isang tunay na pamilya. Douglas, nag-aalala ko sa sitwasyon ni Lola Isabel. Wika ni Brenda sa kanyang asawa. Ilang taon na rin kaming magkasama at sa loob ng panahong iyon ay para ko na siyang lola. Napakabait at mapagmahal, lalo na sa mga bata. Niyakap ni Douglas ng mahigpit si Brenda. Alam niyang nalulungkot ito dahil tinapat na rin sila ng doktor tungkol sa tunay na kalagayan ni Lola Isabel. Isang umaga, tinawag ni Lola Isabel si Brenda habang itinuturo ang isang upuan. Mamamatay na ako anak, pero huwag kang umiyak. Matanda na ako at pagod na rin mabuhay. Salamat sa lahat ng kabaitan at pagmamahal mo sa akin. Natakot ako noon na baka patayin ako ni Melanie o kaya naman ay dalhin niya ako sa home for the aged. Mabuti na lamang at nakilala kita. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Lola Isabel. Brenda, huwag ka nang umiyak. Makinig ka ng mabuti sa mga sasabihin ko. Natatandaan mo pa ba yung kwento ko sa'yo na galing ako sa may kayang pamilya? Totoo ang lahat ng iyon. Pero mayroon akong sekreto na walang ibang nakakaalam kung hindi ako. Gusto ko sanang dalhin na lamang sa hukay pero natutuwa akong makilala ka, pati na rin ang iyong mga anak. Maging si Douglas ay busilak rin ng kalooban. Mayroon akong mga naitagong alahas mula sa aking nanay. Bihira ko lamang iyong bawasan. Ginagamit ko lang iyon kapag gipit na gipit ako, tulad na lamang nung namatay ang aking anak. Sa sahig ng kusina, mayroong daan doon papunta sa basement. Sa isang cabinet, makikita mo roon ang sinasabi ko. Alam kong magagamit mo iyon sa tamang panahon. Lola, kung may naitatago pala kayong kayamanan ay bakit hindi na lang natin ibenta ngayon para may magastos kayo sa pagpapagamot? Maraming magagaling na doktor sa kilalang ospital. Napangiti lamang si Lola Isabel. Alam mo anak, matanda na ako para magpagamot pa. Alam kong oras ko na. Hinihintay na ako ng mga taong mahal ko. Maging sa panaginip ko ay sinusundo na nila ako. Maraming salamat sa lahat, Brenda. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Ngayon ay mamamatay ako na mayroong ngiti sa mga labi. Kinagabihan ay tuluyan nang pumanaw si Lola Isabel. Si Brenda at Douglas ang nag-asikaso upang magkaroon siya ng maayos at desenteng libing. Pinag-isipang mabuti ni Brenda kung sasabihin niya ba kay Douglas ang tungkol sa iniwang kayamanan ng matanda. Douglas, hindi ko alam kung totoo ba na mayroon siyang iniwan para sa akin. Parang hindi ka panipaniwala. Kung totoo ay maswerte tayo. Pero kung hindi naman ay nagpapasalamat pa rin ako sa kabutihan ni Lola Isabel. Magkasamang bumaba sa basement ang mag-asawa. Agad naman nilang nakita ang lumang cabinet at doon ay nakumpirma nila na totoo ang sinasabi nito.
Hindi lang ginto, kung hindi diamante ang naroon. Maraming salamat po, Lola Isabel, wika ni Douglas. Pag-isipan nating mabuti kung saan natin gagamitin ang kayamanan na ito, pabulong na wika ni Brenda. Sa kabilang banda naman, si Melanie ay nakatira pa rin sa syudad. Nakabili siya ng maliit na apartment gamit ang perang pinagbentahan sa bahay ni Lola Isabel noon. Hindi niya na naaalala pa ang matanda dahil abala siya sa pag-iisip kung papaano mabibihag ang puso ng isang abogado. Noong una ay nangako ito sa kanya na bibigyan siya ng magandang buhay. Pero sa paglipas ng panahon, parang nagkakalabuan na rin sila dahil parang iniiwasan na siya nito. Isang gabi, niyaya siya ng abogado na kumain sa labas. Napangiti si Melanie habang nakaharap sa salamin. Nararamdaman niya na parang magpo-propose na sa kanyang abogado. Sa wakas ay makukuha niya na ang lahat ng gusto niya sa buhay. Pinili ni Melanie ang pinakamaganda niyang bestida at makaraan lamang ang 2 oras ay naroon na siya sa restaurant. Habang hinihintay ang pagdating ng abogado. Habang kumakain ay ramdam ni Melanie ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Parang naiilang ang abogado sa kanya pero hindi niya alam ang dahilan kung bakit. Peter, inimbitahan mo ba akong maghapunan rito para magtitigan lang? Melanie, kumain ka na lang. Lalamig ang pagkain. Ayoko na. Wala na akong gana. Ganun ba? Ganun ba? Alam mo, may narinig akong kwento tungkol sa babae na nagbenta ng bahay kasama ang matandang nakatira doon. Alam mo ang nakakalungkot? Niloko ng babae ang matanda. Pinapirma niya ito ng mga papeles. Matapos maibenta ang bahay ay iniwan niya ang matanda ng mag-isa. Namutla si Melanie nang marinig ang sinabi nito. Nagpatuloy pa si Peter sa pagkakwento. Alam mo, sa totoo lang ay marami akong kilala na kapag lumipat ng bahay ay iniiwan ng alagang aso o pusa. Pero naiintindihan ko naman yon lalo na kung kailangan nilang mag-migrate sa ibang lugar. Pero hayop yun. Pero ang iwanan ng isang matanda sa loob ng bahay ng mag-isa ay hindi katanggap-tanggap. Ano kaya ang pakiramdam ng taong gumawa noon sa kanya? Bakit mo sinasabi ang lahat ng to sa akin? Tanong ni Melanie. Hindi mo ba alam? Nakita ko ang mga dokumento, pati na rin ang pirma mo. Paano mo nagawa ang lahat ng yun, Melanie? Magpo-propose na sana ako sa'yo pero dahil sa nalaman ko ay hindi ko na alam kung anong klaseng tao ka. Nakakatakot dahil anytime ay pwede mo yung gawin sa akin. Alam mo, nabalitaan ko na yung matanda na iniwan mo ay mayroon palang tinatago ng mga kayamanan. Ipinamanan niya iyon sa babaeng nag-alaga sa kanya. Yung babaeng pinagbentahan mo ng bahay, malaki ang pera na kanilang napagbentahan. Yung kaibigan kong abogado ang tumulong sa kanila. Hindi ito maaari. Lumuluhang wika ni Melanie. Hindi ko alam na totoo pala ang kwento tungkol sa matanda na yun. Mag-6 na buwan ng patay ang matanda at lahat ng mga ari-arian niya ay nakapangalan na kay Brenda. Alam mo, Melanie, ito na ang huli nating pagkikita at huwag na huwag mo na rin akong tatawagan. Wika ni Peter bago lumabas ng restaurant. Nanginginig ang buong katawan ni Melanie. Hindi niya lubos akalain na mangyayari ang lahat ng iyon. Sa kakahanap niya ng magandang buhay ay lalong nawala ang lahat sa kanya. Napagtanto niya na ang lahat ng kasamaang ginawa niya kay Lola Isabel ay unti-unti nang bumabalik sa kanya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.